So, mga ka-legit Davercats, another updates po patungkol po dito sa malaking pasabog ng EAT bukas. Kasabay nga nito ay meron daw di umanong ipangtatapat ang tape, no? Ano nga ba ang nakapalab sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. And of course, ngayong araw nga ay pinaghahandaan na po ang in-announce kanina lang, no, ni Lola Belen sa Gimme 5 segment kung saan tinatawag nilang Gimme serye. No, unti-unti na pong inilalabas ang mga karakter, no, nakabilang dito po sa EAT, kung saan hindi po sila nagdadagdag ng panibagong artista, but they have a creative thing na ginagawa para po talagang mas pasayahin at bigyang kulay ang Gimme 5 na pinasisikat nila ngayon. Alam niyo po bang sobrang sikat na po ng Gimme serye at Gimme 5 na games, lalo na ngayong Kapaskuhan, So, dahil po dyan, talaga namang nasiyahan po tayo kanina dahil paglabas po nitong si Lola Belen. Narito po ang ilan sa mga video, panoorin natin. Kagagaling na lang sa Cebu, no? Yes, big. Galing ako sa Cebu. Obvious na, may tanggit pa kayo eh. Ito yung po amoy lechon mo. Ano po ba ginawa niyo sa Cebu? Unang-una, nagsimba ako sa Basilica de Santo Niño. Tapos, nag-visit ako sa aming ancestral house at nag-attend ako ng aming reunion match. Darating ako bukas. Yes. And I will see you tomorrow para makita ka at mag-attend ng Lord. Nga na i-announce ni Lola Belen na madarating si Papa Ethan na siya pong tatay ni Atasha Mulak dito po sa Gimme serye, ay talaga namang medyo nalilito tayo kung si Wally pa rin ba ang gaganap na Papa Ethan, kasi kaboses niya si Papa Ethan pero according to them, parang sinasabi nga na nandito pa rin, bukas po nandyan pa rin si Lola Belen at saka si Papa Ethan sa isang screen, pero alam niyo po ba, mas exciting din na talagang matapos ngang i-announce to, syempre narattle po, ayon po sa source na pinaghahandaan na rin ng kalaban kung paano po nila tatapatan yung pasabog ng EAT. Bukas po is magsisimula na rin yung suspension, ng It's Showtime, malapit-lapit na. So, kung last week po ay tinapatan si Lola Belen nitong si Candy, na ginanapan of course nitong si Betong Sumaya. And according po sa ilang sa mga source na parang dadamitan na naman itong si Betong para po ipangtapat. Pero para sa akin, hindi talaga siya match. Kahit na sino pa po yung bihisan po nila, katulad po si Bubay Villar. Ilang beses na po nilang binihisan. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin naman pinag-uusapan. At hindi po natutuwa yung mga tao po sa mga karakter na pinakikita po nila. And at the same time, talaga namang itong si Betong lang talaga yung kayang-kaya nilang bihisan ng kung ano-ano. Syempre, wala pang kontrata kaya kailangan talaga ipakita niya na karapat dapat siyang dun sa kontratang ibibigay ng boss niyang sa tape, dahil si Isko Moreno at si Paulo Ballester o Paulo Contis pa lang ang nabibigyan po ng long-term contract. Kaya nga ang tanong ng marami, sa sobrang dami na rin ng mga sakit at bashing na nararanasan ni Betong, deserve niya rin ba na magkaroon ng long-term contract? So sa ngayon po,
Dahil nalaman po nila, kung tingnan nyo po, diba, Saturday na bukas, pero Friday pa lang po nila in-announce na meron po silang guest si Papa Ethan nga. Kasi nga ayaw po nila na parang ma-preempt and at the same time, minsan kasi pinaghahandaan din po yan ng kalaban. Meron pa pong usap-usapan na meron daw silang guest dito na sinasabing coming from one of the noontime show. Pero hindi lang alam kung matutuloy pa bukas. Kasi ang tinutukoy po nila dito is si Vice Ganda nga. Gusto po sana nila bago raw magkaroon ng collaboration, parang igigess po nila si Vice dito sa show nila. Kasi alam naman nila kung gaano kasikat si Vice Ganda eh. Marami po kasing followers yan eh. Kaya talagang pinipilit nila na maging kakolab po nila ang It's Showtime. Kaso nga lang yun, hindi po sila nagkakasundo pagdating po sa mga gastos. Kasi syempre nga naman, kailangan po nilang makihati sa gastusin. So anyways, talaga namang sobrang excited po tayong lahat. Ayan, sa hilatsa pa lang ng mukha ni Papa Ethan, si Alan Kay na talaga ang nakikita natin eh. At alam natin na siya talaga yung lalabas bukas. Pero ang surprise is, malay nyo, meron po tayong surprise na makikita na hindi pala si Alan ang lalabas, kung hindi si Wally pa rin, diba? Si kaboses niya nga si Papa Ethan. So, abangan na lang natin bukas. At alam naman natin na magte-trending na naman po yan. Kung dati nag-trending si Lola Belen, ngayon si Papa Ethan naman. Okay? So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. At magre-react po tayo dito po sa inyong mga naisabihin at inyo pong mga comment sa comment section. So, unahin po natin ang komento mula po kay Anna Red Lady. Yan, nagulat ko nga din kanina, banggit ni Ryan Itbulaga, tas sinundan ni Ma'am AK, correct, no? Kaya nga parang they are really freely na po sila, diba? Parang libre na po silang banggitin yung title na Itbulaga. Kahit nasabi natin na wala pa pong formality na talagang naibalik na po sa tamang may-ari. Sabi naman ni Fallen Angel, di ko napansin ang salitang sinabi ni Ryan. Sanay na kasi lahat. Kasi tunay naman silang Itbulaga. Kung kaya di na gaano pinagpapapansin. Hintay na lang natin, darating at uuwi din ito sa tunay na tahanan ng may-ari. Yan. So, ito naman po ang comment ni Miss Fallen Angel. Tama naman po. It is that let us perceive, no? Talagang maibabalik na po siya sa tunay na nagmamay-ari nito. Dahil hindi naman talaga nila deserve ang Itbulaga. Tingnan nyo ngayon, di ba? Historical po na maabot ng 44 years na lagi po siya nagna-number 1. Tas ngayon, number 2, number 3, kung hindi pa nagkaroon ng suspension ng It's Showtime. Sabi ni Celita Carpio, mabuti yan, marunong ka tumanggap ng correction. At least may concern sa'yo. Ako, may kinokorrect basher daw ako. Okay lang po yun kasi wala naman talagang perfect na tao, 'di ba? So whatever you want to na punahin, mag-correction, tatanggapin natin. Sabi ni Alila Flower, sorry, di mapagkatiwalaan yung caption mo. Huwag nyo i-preempt ang desisyon ng korte. Baka mapahiya lang kayo. Kalang o kayo. Although I really wish na mabawi na nga ng TVJ ang titulo ng Itbulaga. So, let's wait and see na lang po, Miss Alila, no? So, ito naman po talaga yung gusto natin mangyari lahat. Except from you. So, salamat po sa inyong mga komento. At please, mag-comment lang kayo sa comment section natin. At kung hindi pa po kayo nakapag-like, share, at subscribe sa channel na ito, please don't forget to like and subscribe for more updates. And please don't forget to follow my Facebook page, The Eds TV. God bless everyone!